Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral ang ibabahagi ko sa inyo. Uy, kilala mo ba si Sak sa Department 2? Yung matangkad na lalaki na mahaba ang buhok, bulong ng isang babaeng trabahador sa kanyang kaibigan. Silang dalawa ay kasalukuyang nasa maliit na cafeteria ng kumpanya upang kumain ng tanghalian at kasalukuyang nagchichismisan itong dalawa. Zach? Siya? O bakit? May ano ba sa kanya? Sagot ng kanyang kaibigan habang naghihintay ang dalawa sa kanilang pagkain. May mga kumakalat na chismis tungkol sa kanya. Alam mo ba, unang linggo pa lang niya sa pagtatrabaho dito sa kumpanya, ngunit kinaiinisan na siya ng mga department managers. Ang sabi sa chismis na narinig ko, sobrang carefree daw niya, hanggang sa punto na naiinis na sa kanya ang mga department managers. Sabi ng babae. Inilagay ng kaibigan niya ang kanyang sariling kamay sa ilalim ng kanyang baba at napaisip. Pero rinig ko, ginagawa niya naman ng maayos ang trabaho niya at wala siyang issue sa pagtatrabaho. Bakit siya kinaiinisan? Ay, ewan ko din nga eh. O siya, ibang bagay na lang ang pag-usapan natin. Hindi naman natin problema yon dahil taga-department 4 tayong dalawa. Sumang-ayon ang dalawa sa isa't isa bago sila umalis. Walang kamalay-malay ang dalawa na ang lahat ng kanilang pag-uusap ay narinig pala ng parehong lalaki na pinag-uusapan nila. Nasa likod lang pala nila si Zach habang nakikinig sa usapan nila tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung anong nagawa kong mali. Bakit kaya galit sila sa akin? Tanong ni Zach sa sarili na may pagkasimangot sa kanyang muka. Nawala na tuloy ang gutom ko. Balik na nga lang ako sa trabaho. Muli niyang sabi sa sarili at ibinalik ang kanyang tray at bumalik sa kanyang istasyon para magtrabaho. Pagpasok niya sa Department 2, ngumiti siya sa lahat, pati na sa kanyang superior, pero wala ni isa sa kanila ang gumanti sa ngiti niya. Tahimik na umupo si Zach sa kanyang upuan at nagsimulang magtrabaho. Sino ba siya sa tingin niya? Akala mo famous? Makaasta? Akala mo social butterfly na mahal ng lahat? Ang yabang-yabang at ang taas ng tingin sa sarili. Bulong ng superior ni Zach, ngunit narinig pa rin ito ng batang lalaki dahil malakas ang bulong na narinig niya, pero pinili pa rin ni Zach na huwag itong pansinin. Hindi ko kailangan mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay. Palaging paalala ni Zach sa kanyang sarili. Lumipas ang oras at hindi man lang ito napansin ni Zach dahil nakatutok siya buong maghapon sa kanyang trabaho. Napansin na lamang niya nang makita niyang nagsimula ng umalis ang ilang manggagawa sa kanilang mga istasyon para umuwi. Agad siyang tumingin sa relo sa kanyang kamay at napansin na 5:36 PM na ang oras. Kailangan ko makipagkita kay Dad at 7 PM. Kailangan ko maghanda na para umalis, sabi ni Zach sa sarili, pero bago pa man siya makapagsimulang mag-ayos, nagulat siya nang medyo literal na maitinulak na isang folder sa harap ng mukha niya. Hoy, 6 PM pa ang out mo. Nagmamadali ka ba? Tapusin mo muna ito bago ka umalis. May oras pa, sabi ng superior niya sa kanya. Tinanggap ni Zach ang folder at sinuri kung ano ang nasa loob nun. Madali lang naman yan. Kaya mo na yan, sabi ng superior bago naglakad palayo. Gusto sana ni Zach na maghanda muna bago makipagkita sa kanyang ama, ngunit di bali na, madali lang naman ito. Tatapusin ko na lang ito, tapos dediretso na lang ako sa restaurant na sinabi ni Dad, sabi ni Zach sa sarili. Ngunit mali ang kanyang palagay at natapos siyang magtrabaho ng mas matagal kaysa sa kanyang pinlano. Si Zach ay isang masipag na empleyado at kapag masyado siyang distract sa kanyang trabaho, tuluyan na niyang nakakalimutan ang kahit ano paman. Ibig sabihin na kalimutan niya ang 7 PM
ay makikipagkita siya sa kanyang ama at laking gulat niya nang mapansin niyang oras sa orasan ay 6:58 p.m. na. Aksidente namang napamura si Zack pero buti na lang at wala ng mga manggagawa sa loob ng department. Naku, anong gagawin ko? Ayaw ni Dad. Kapag late ako, nagpanik si Zack habang nagsisimulang magayos. Mabilis niya munang tinapos ang kanyang trabaho bago nagmamadaling lumabas ng kumpanya. 7:17 p.m. na nang dumating siya at muntik nang tumakbo si Zack sa takot nang makita niya ang kanyang ama sa loob ng restaurant na may inis na ekspresyon sa mukha nito. Sakari, explain. Matigas na sabi ng ama ni Zack nang makitang papalapit sa kanya ang kanyang anak. Dad, sorry I'm late. Masyado akong naging abala sa trabaho. Hindi ko na namalayan ng oras. Sabi ni Zack, sabay hila ng upuan sa harap ng ama para maupo dito. Busy? With what? Your out is 6 p.m. diba? How come you arrive here more than an hour later? Nagtatrabaho ka ba talaga o may iba ka pang ginagawa? Tanong ng ama ni Zack habang nakataas ang kilay at mabilis namang umiling si Zack para tanggihan ang akusasyon ng kanyang ama. Very well, sagot ng kanyang ama. Si Zack ay nagguilty sa pagsisinungaling sa kanyang ama, ngunit wala siyang pagpipilian dahil ayaw niya namang pabagsakin o kung ano ang kanyang mga katrabaho. Kahit na gumawa ka ng mabuti sa masasamang tao, kung sila ay masasamang tao, magiging masama pa rin sila sa'yo. Kahit anong gawin mo. Naalala ni Zack na sinabi ito ng kanyang kapatid. Pero kahit gaano pa kasama ang pakikitungo ng mga tao sa kanya, mabait pa rin siya sa kanila dahil ganoon talaga siya. Madalas kang sinasamantala ng mga tao dahil sa kabaitan mo, Sakari, sabi ng kapatid niya at nag-agree naman si Zack pero hindi niya napipigilan. Gaano man kasama ang pakikitungo sa kanya ng isang tao, hindi niya madadala ang kanyang sarili na tratuin din sila ng masama. Ngunit sa isang partikular na araw na ito, naranasan ni Zack kung gaano kalubha ang katotohanan na sinabi ng kanyang kapatid. Zack, gawin mo nga ito. Oy Zack, gawin mo nga yan. Uy, Zack, punta ka dito. Zack, punta ka dyan. Zack, Zack, Zack. Zack na lang palagi. Parang nababaliw na itong si Zack. Wala nang iba kundi si Zack at siya na lang palagi ang tinatawag ng kanyang mga katrabaho at ngayon ay unti-unting nasusubok ang kanyang pasensya. Marami pang mga manggagawa sa Department 2, ngunit lahat ay tila palaging pinapagawa na lang lahat kay Zack ng iba. Palagi nilang tinatawag si Zack at si Zack ay halos wala ng oras na maupo sa kanyang upuan para magpatuloy. Pagod na ako, bulong ni Zack sa sarili habang minamasahe ang ulo. Hoy Zack, wala ka namang ginagawa dyan eh. Bumili ka muna doon ng hapunan, sabi ng supervisor sa kanya habang inaabot ang pera. I just finished around running the entire company. What do you mean not doing anything? Reklamo ni Zack sa isip niya, pero gayon pa man tumayo siya at sinunod ang utos ng supervisor niya. Sa puntong ito binubuli na siya ng kanyang mga katrabaho at supervisor niya, ngunit nagpumilit si Zack dahil kahit na umabot sa puntong ito ang sitwasyon ay ayaw niyang gumawa ng mali sa kahit na sino dahil ang paghihiganti sa iba ay hindi niya ginagawa. Makalipas ang ilang araw, isa na namang masamang pangyayari ang nangyari. Kasalukuyang nakatiting si Zack sa mga tambak na folder sa harap mismo ng kanyang muka. Pagdating niya ay naroon na ito. Sir, ano po itong mga folder? Tanong ni Zack sa supervisor niya. Trabaho mo yan. Nakalimutan mo ba o nagkukumahog ka? Gawin mo na. Itigil mo na ang pagiging tamad. Saway sa kanya ng supervisor pero baka sa mukha ni Zack ang confused na ekspresyon. I swear, natapos ko na ang lahat ng ito kahapon. Bakit ang dami muli? Gulat na sabi ni Zack habang nakatitig sa dose-dosenang files. Gayon pa man umupo siya at nagsimulang magtrabaho at gaya ng dati, masyado siyang naabala sa trabaho kaya nakalimutan na niya ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Ibig sabihin,
Tuluyan ang binabaliwala ng kanyang isip ang mga halakhak sa buong office ng Department 2. Pinagtatawanan siya ng marami sa kanyang mga katrabaho dahil sa pagiging katangahan niyang gumawa ng trabaho dahil hindi naman sa kanya. Dahil hindi naman sa kanyang mga tambak na folder sa kanyang table at inilagay nila ito sa kanyang table para lamang iprank siya. Ngunit medyo lumayo ang kalukuhan at si Zack ay gumagawa na ng mga file na dapat ay kanilang trabaho. Kaya ngayon ay pinagtatawanan siya ng lahat. Hindi na lamang niya pinapansin kung paano siya naging paksa ng libangan ng kanyang mga katrabaho. Kinabukasan dumating si Zack sa trabaho gaya ng dati, pero iba ang araw na to dahil may hindi inaasahang bisita ang Department 2. Zack, dalhin mo nga to sa Department 3. I-deliver mo ito kay Miss Shan. Tapos ito kay Miss Rosie. Magtimpla ka na rin ng kape and bring it to my office, sabi ng supervisor, sabay abot ng isang malaking box at maraming folder at files kay Zack. Napakaraming utos ang natanggap ni Zack at halos hindi niya naiintindihan ang sinabi sa kanya, ngunit tumango siya habang naglalakad palayo para gawin ang iniutos sa kanya. Pag-aalis niya nagsimulang mag-usap ang mga manggagawa sa Department 2 at nagchichismisan tungkol kay Zack. Pasipsip talaga siya kay Department Manager eh. Pero habang nag-uusap sila, may pumasok na lalaki sa Department 2. Chairman, do you need anything, sir? Tanong ng manager ng Department 2 habang papalapit sa chairman ng kumpanya. No, I'm looking for my son, sabi ng chairman. Pagkatapos niyang sabihin yon, pumasok na si Zack sa office ng Department 2. Zachary, tawag agad ng chairman nang makita ang kanyang anak at nanlaki ang mga mata ng lahat ng manggagawa ng Department 2 dahil sa nasaksihan nila. Yes dad, sabi ni Zachary, at sa mga sandaling yon ang tanging nasa isip ng lahat ng ulo ng mga manggagawa ay, Dad? Zachary? Gusto kong umuwi ka sa bahay ng maaga mamaya. Dumating na ang kapatid mo, galing Amerika, at gusto kanyang makita. Sinabi ko na sa kanya na may trabaho ka, at sabi niya, tapusin mo agad ang trabaho mo para makauwi ka at makita mo siya, sabi ng chairman sa anak, at tumango naman si Zack bago kumaway sa ama at nagpaalam. Nang lumingon siya, lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Zack, ang chairman ay ang iyong ama? Kinakabahang sabi ng supervisor. Wala namang kwenta pang magtago, kaya tumango si Zack. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Sigaw ng isang katrabaho. Pasensya na. Hindi ko naisip na kailangan pang sabihin sa inyong lahat. Dahil intern lang din ako dito. Huwag kayong mag-alala dahil anak ako ng chairman. Hindi ibig sabihin na meron akong espesyal na pribilehiyo. Simpleng trabador pa rin ako tulad ninyo, sabi ni Zachary habang napakamot sa likod ng kanyang ulo. Supervisor sir, pwede ba ako umuwi ng maaga mamaya? Tatapusin ko ang trabaho ko sa lalong madaling panahon. Kailangan ko lang umuwi ng maaga para makita ang kapatid ko, sabi ni Zachary habang nakaharap ang supervisor niya. Nasa estado ng pagkabigla pa rin ang supervisor. Oo naman. Kahit di mo natapusin ang trabaho mo. Kahit bukas na sir. Pwede kang umuwi kahit kailan mo gusto. Kinakabahang sabi ng supervisor at tumango si Zack at kumiti. Simula nung araw na yon, wala nang narinig si Zack na pinag-uusapan siya ng masama ng mga katrabaho niya. Biglang naging mabait sa kanyang mga katrabaho at hindi na siya pinapagawa ng kanyang supervisor at ang iba pang mga masyadong mahirap na mga trabaho. Hindi mo ba sasabihin sa iyong ama na tanggalin sila? I mean bro, masama ang pakikitungo nila sa'yo at pinagtutulakan ka at naging mabait lang sila pagkatapos mong sabihin sa kanilang iyong pagkakilanlan. Obviously, gusto lang nila panatilihin ang kanilang trabaho kaya sila nagbabait-baitan. Tanong sa kanya ng matalik niyang kaibigan habang nag-uusap silang dalawa sa kalagitnaan ng gabi. Hindi, alam kong ginagamit nila ako, ngunit sinabi ko sa kanila na magiging normal ako manggagawa at wala akong anumang espesyal na pribilehiyo. Ibig sabihin, hindi ko sasabihin sa tatay ko
because that counts as using my special privilege o being the chairman's son, sabi ni Sakari sa kaibigan at napabuntong hininga na lang ang kanyang kaibigan. Seryoso bro? Ang bait mo talaga. Dapat talaga magpasalamat ang mga trabahador na yan sa kabaitan mo, sabi sa kanya ng kaibigan niya at nagpakawala ng tawa itong si Sak. Alam ko naman yun, pero sige lang, basta wala silang ginagawang masama. Besides, they're good workers naman. Mayroon silang hindi ka nais-nais na saloobin, ngunit ang kanilang mga kasanayan ay kailangan pa rin sa kumpanya ng aking ama at kailangan nila ng trabaho. Alam ni Sak na ang mga taong ito ay nais lamang makasama sa kanyang mabuting panig dahil ayaw nilang kunan sila ng trabaho ng kanyang ama sa kanilang kumpanya. Ngunit sa pangkalahatan ay natutuwa siya na hindi na siya binubuli o minamaltrato. Hindi naman niya kailangan layawin. Ang gusto lang niya ay maging isang normal na manggagawa sa kumpanya ng kanyang ama at yun na siya ngayon.